Tapos mang-insulto ka, di puta ka ang inyong akwan. If being compared ang curriculum vitae nyo, even with the fucking academics, isa ka 4-year course ka lang, di puta. Kasi Sara, dalawa ang kanyang degree, juris, doktor, kag medical respiratory. Bilat sing iloy kalayo-layo naman. Tapos ngayon sasabihin sang tumba patis ning iyo di puta ni Sisilo for a woman who is holding a degree from one of the most prestigious school in the Philippines, UP Diliman. You are a fucking moron. Nahisa ka lang yan, nainggit ka lang kay Sara, ang bilat sing iloy mo, because looking at her, you are a reminder of someone that you wish to be. Siguro, since elementary ka, gusto mo mag-class president, hindi ka binuto. Nung high school ka, gusto mo kay treasurer ka, hindi ka rin binuto, wala ka ka-apil-apil. Inggitira ka, ito yung classmate mo bala noon na you grew up together, lahat na lang ang tawag na nakainggitan sang alpot. Nag-apply ka rin cheerleader, hindi ka naman nakuhang yung diputa ka kasi mukha kang lalaki. Wala rin noon na pakasal-kasal sa'yo sa piki nga mga wedding foundation day. Hindi ka rin nakuha bilat sing iloy sa volleyball team kag sa folk dance. Kasi hindi ka marunong sumayaw. Wala din kumuha sa yung muse. Ganito ka ka-frustrated. So here comes somebody who is mestiza, smart. Finished fucking medical course 4 years, proceeded to law. Took a bar, she passed it. Became so fucking popular and loved by the people because of her being tenacious and courageous. Being a 1 in a million nakakatakot na mayor, and despite her being blunt and violent, na talagang pag nagalit sa bilat singloy nanununtok sa totoo naman yun eh. Despite her being blunt and straightforward, and a lot of people are offended by her actions somehow, she is still loved by the whole world, by the whole Filipino community around the globe. Yun ang wala kayo. The appeal, the charm, the influence that VP Sara has. Mamatay lang kayong bilat sing iloy mga itsura nyo nga mga membro kayo sang Jurassic. Kag kayo ang mga presidente bilat sing iloy sang conjuring, hindi nyo talaga siya matatapatan. Yun ang totoo. Kaya nanggagalaiti kayo for a woman who's saying that he knows how the fucking economy works. Where is your fucking proposal? How are we supposed to solve the crisis now in Philippines? Give us the thesis and the proposal. A woman who've been dealing with economy, so to speak. Alin ang pwede naming makuha sa'yo para wag ka naman magmukhang inutil, Cielo Magno? Shout out us sa Reaction Vlog, YouTube channel. Please like and subscribe. Huwag kayo. Sana ba yun? Ininggaga nga si Kwanong ekonomista kuno. Ekonomista nga ito si Rampaka. Pag ako ang tinanong ng gano'n, hindi ko rin masasagot yun kasi hindi naman ako ekonomista. Kaya nga, Hindi ka naman nagpresidente ang maging presidente. Exactly. That's the So, problem. ayun. Diba? If you run for, ito kasi sabi niya, anong bang ginawa ni VP Sara sa inyo para laitin nyo? Hindi po kami naglalait kay VP Sara. Ito po ay bahagi ng accountability na kapag nilatag mo at pinresenta mo yung sarili mo bilang isang kandidato, ay kailangan, kaya mo ding ilatag kung ano ba yung agenda mo, saan mo dadalhin ng Pilipinas. Sa Accountability for public officials, accountability for people that holds a fucking high position in the office of the Philippines, it should not be addressed to one person alone. Cielo Magno, ekonomista, sang UP Diliman. This is how this is what your brain produces. It's about accountability. Sabi sang bilat sing iloy, nga malaw ay nga chararat, itsura sang pogita. Bakit siya lang ang kinukwestiyon niya sang account? What accountability are you talking about? Accountability in what sense? Specify, expound. Expound your questions. In what fucking department is she supposed to explain herself? Bakit nakatuon sa kanya siya bang presidente sa Pilipinas? If there is one person that you're supposed to ask or to explain accountability at lumatag bilat sing iloy sa plataforma, that is not her. She does not fucking hold the fucking national bilat sing iloy budget of the Philippines.
Wala sa kanya diputa sa punta sang kamutsa ang magpirma sa national budget. The question that you have in mind is supposed to be addressed to Marcos, not to Duterte. This is about accountability. Kung ikaw mapatakbo sa isang posisyon, ano ang inyong plataforma, Bilatsing Iloy? Ang kapasidad sang isa ka Vice President Bilatsing Iloy yung sa pagkamatuod lang. Let us squeeze and be conservative kung ano ang responsibilidad sang isa ka Vice President. Ang antayin mamatay ang presidente kay siya ng tinatawag na survivor, this designated survivor. She is to replace the president in the event that the president is going to die. Amo lang na ginang iyang akwan and if she's going to be given a department to run, if she's going to be given a certain position to run, or kung ano ang mga isprekete sa ibang bagay, hindi na saya ang general kag Bilatsing Iloy nga gabalakad sa Pilipinas nga kinalan isa-isa uni sa raya plataforma panalulo. Bakit isa-isa inyo diputa hindi siya ang sole responsible sa pagpalakad Bilatsing Iloy sa Pilipinas? Bobo! You diputa ka, bubo, si mong gaga ka. Ekonomista kang Bilatsing Iloy mo, okay then. If that is what you want to happen, then you should ask every fucking people who also sits in the Senate. What are the platforms of these people who fucking passes bill? What are the platforms of these people who signs that the bill should become a law? Who signs the law? Sino Bilatsing Iloy ang nagapasa? Bilatsing Iloy sang lahat nga fiscal year budget sa Pilipinas. Nasa kamay ni Sara na. Wala gani sa budget sa Department of Education palalulo. Wala na sa gani kinabigyan sa kahit anong budget. She has been, these people above her has been undermining her fucking position. She's been shoes since the day she lambasted Romualdez and Marcos. Bakit siyang gina-accountability palalulo? Bakit why is it everything is on her fucking shoulders? Na lahat ng nangyayari sa Pilipinas kasalanan ni Sara? Ang kinakusulan natin na saan napunta ang 125 million? Sumagot na sa inyo ang Commission on Audit. Sinabi sa Commission on Audit, we've received all the receipts and liquidation of the 125 million. Ano pang ginigiit nyo mga Bilatsing Iloy nyo? You cannot defeat her, so you confuse the Filipino people. This is what you do. You have no comprehensive overview about her being an iskalawag. You don't. You cannot present any paperwork. It's been a year already. You've been saying that you have all the receipts, you have all of these fucking documents to pin her down. It has been a year already. You tried 4 times for the fucking impeachment and you did not win. Now, what you're fucking doing right now is just to confuse the Filipino people that she is a makawat, that she is an iskalawag, but actually no. Wala kayong mahugot na papel. And then here comes Madriaga, ang Bilatsing Iloy maninga gagu-gagu man yung diputa. Masahol pa sa kawatan, Bilatsing Iloy kag sa rapist ang kanyang pagmumuka. Na the only thing that she could present, claiming na naging close-in bodyguard sa ni VP Sara, ang picture lang dalawa sa stage. Na nakuha sang gaguya during an event with a lot of people. Wala sa sang picture ng mga presenta nga yung diputa, dalawa lang sila sa opisina. Meron sila sang may mga pagkikita sila lang private events or what. Palagi sa public events ito. Ang Bilatsing Iloy nga isa din yung diputa ka convicted criminal. Nga kayong bayaran din sa mga Bilatsing Iloy nga kuno si Sara ganito, ganyan. Wala kayong comprehensive overview. There is no smoking gun at all. Wala kayong mapresenta sa tao na talaga, masya kami for the past 1 year. Puro lang kayo lahat sat-sat. Tapos kayo sasabihin sang tumba patis ning iyo diputa ni Sisilo for a woman who is holding a degree from one of the most prestigious school in the Philippines, UP Diliman. You are a fucking moron. Nahisa ka lang yan, nainggit ka lang kay Sara, ang Bilatsing Iloy mo, because looking at her, you are a reminder of someone that you wish to be.
Siguro, since elementary ka, gusto mo mag-class president, hindi ka binoto. Nung high school ka, gusto mo kay treasurer ka, hindi ka rin binoto, wala ka ka-apil-apil. Inggitira ka, ito yung classmate mo bala noon na you grew up together, lahat na lang ang tawag na nakainggitan sang alpot. Nag-apply ka rin cheerleader, hindi ka naman ako ang yudiputa ka kasi mukha kang lalaki. Wala rin noon na pakasal-kasal sa'yo sa piki nga mga wedding foundation day. Hindi ka rin nakuha bilat sing iloy sa volleyball team kag sa folk dance. Kasi hindi ka marunong sumayaw. Wala din kumuha sa yung muse. Ganito ka frustrated. So here comes somebody who is mestiza, smart. Finished rocking medical course for years, proceeded to law. Took a bar, she passed it. Became so fucking popular and loved by the people because of her being tenacious and courageous. Being a one in a million nakakatakot na mayor, and despite her being blunt and violent, na talagang pag nagalit sa Bilat Singloy, nanununtok sa totoo naman yun eh. Despite her being blunt and straightforward, and a lot of people are offended by her actions somehow, she is still loved by the whole world, by the whole Filipino community around the globe. Yun ang wala kayo. The appeal, the charm, the influence that VP Sara has. Mamatay lang kayong Bilat Sing Iloy, mga itsura nyo nga mga membro kayo sang Jurassic. Kag kayo ang mga presidente Bilat Sing Iloy sang conjuring, hindi nyo talaga siya matatapatan. Yun ang totoo. Kaya nanggagalaiti kayo for a woman who's saying that he knows how the fucking economy works. Where is your fucking proposal? How are we supposed to solve the crisis now in Philippines? Give us the thesis and the proposal. A woman who've been dealing with economy, so to speak. Alin ang pwede naming makuha sa'yo para wag ka naman magmukhang inutil, Cielo Magno? Putak ka ng putak, Bilat Sing Iloy, wala ka man sang solusyon na ginapresenta. Maybe we could try something that you are going to suggest. Though, not even a silhouette of a chance na may binigay sa'yo ang any department ng Pilipinas during the time of other president. During the time of Noynoy, during the time of Macapagal, I don't know if you were already an economist. During the time of Erap or Ramos, where were you during their time? Did you not apply to become one of the financial advisors of these people who sat in fucking Malacanang to prove yourself and to have a little bit of track record? Wala din may nakapansin sa'yo? Hapot? Tapos ngayon Bilat Sing Iloy, before, naalala ko, nagka-follow ko ni pala sa kanya because anti-corruption siya, and then all of a sudden, ang wala ka na sang anti-corruption na kinikita mong Bilat Sing Iloy kang kaplog ka, mabaho ang iyong putay, Cielo, yun ang sabi ng partner mo noon. Kaya tinigilan ang pagpinger sa iyo. You are such a disgrace for UP Diliman. Ang dapat kung anti-corruption ka, rebelde ka, or whatsoever, aktivista ka, dapat hindi lang isa ang pinagtutuunan mo ng pansin, everyone. Everyone who has an access to the Bangko Sentral ng Pilipinas, who has the access to the Kaban ng Bayan, this is what you're supposed to do. Kung kina-question niya si Sara, questionin mo rin si BBM. Questionin mo rin si Romualdez. So, of all this smorgasbord has been happening in the Philippines, the 805 billion that is apparently missing. People who've been fucking abusing the government funds for flood control, the Diskaya case, everything. Wala kasang iba nga matapik, Bilat Sing Iloy, si Sara lang talaga. So it is suffice to say na this is not about the economy of the Philippines, it is about envy. Kasi you're getting too personal eh. Kung ang gusto mo lang talaga pang pag-usapan na hindi mo gusto objectively, subjectively even, ang pamamalakad niya, bakit siya bang namamalakad ng Pilipinas? Does she sit in fucking Malacanang? No, she does not. Siya ang last decision maker ng Pilipinas? No, she is not. Wait for the time when she is already the chief of the CEO of the Philippines, kung siya na talaga lahat. Di wala pa gani, Bilat Sing Iloy, gina-question mo si Sara, di puta ka, ang sarili mo nga mismo, hindi mo ma-elevate. All these years, associate professor ka pa rin. Sang UP Diliman, kailan ka na-promote? Ano na ngayon ang iyong status quo bilang isang ekonomista? Saan ka na-hire ngayon maliban sa pagtuturo mo sa mga Bilat Sing Iloy mo nga mga estudyante? Right?
So kung ang ating pag-usapan lang talaga ang plataporma ni Sara, but why only her? If you are an anti-corruption persona, if you are somebody na gusto mo talagang kalkalin kung sino ganakaw sa Pilipinas, why do you address this fucked up question to one individual alone? These questions, paano palakarin, kag ano ang magkitatawag na accountability, gina-question mo ng presidente. Hindi siya. Correct? Wala pulos ang ano mo, Rosalie. If you have nothing nice to say, shut up. Share the live, share the live. Okay, pakinggan natin ulit ha. Ang sabi sang diputay ha. Kagaga sing bilat sing iloy mo. Nandito po tayo ngayon sa Cybercrime Division ng Utro man ng isang si Gabi, man nga gago niyo. Nandito po tayo ngayon sa Cybercrime Division ng Regional Office ng PNP para po magsampa ng kaso laban sa isa sa mga nag-send ng death threat sa akin. Bukod sa ginagawa ko po ito para sa kaligtasan ng pamilya ko at sa kaligtasan ko, ginagawa ko rin po ito para sa mga ibang content creator na kagaya ko na nakakaranas ng kaparehong sitwasyon. Ikaw, si mo bilat sing iloy kagabi, pinida. Yung di puta ka naman katalawit, bilat sing iloy mo matakatin ka. Iyakin ka. Ano ang pinadala sa'yo? Death threat lang, pinadalan ka ba ng granada? Pinadalan ka ba ng ballistic missile? Kami gani dito nagaulan nga daw fireworks doon sa wala lang. Nagtatrabaho pa rin kami in the middle of crisis in the Middle East. We still go to work like nothing is going on. Pinadalan ka lang di puta, lablitin, nagkuro-kuro ka nandito ako ngayon sa crime prevention, chororot. Ganito ang nangyayari basta pinalaki ka sang nanay mo nga gonggong. Ang nanay kag tatay mo raise you without nipples. Ayan. Dumapatay ka di puta, kami gani di working under pressure and under ballistic, chororot. Maya-maya lang maalam ang telepono mo, ginasabihan ka na, okay, be careful doon sa wala lang, hindi kami natatakot. Death threats lang, ginabliter ka lang ang diputa ka, wala naman pinadala sa'yo kahit triangulo. Wala mo lang ali pinadala sa'yo kahit sinturong niudas ang diputa ka, bakit? May pugot na ulo na ba na pinadala sa gate mo? Kamangu-mangu si mong diputa kang hangag ka. Undersecretary ni Pinoy si Cielo Magno became a Department of Finance Undersecretary. Undersecretary much later under the administration of Ferdinand Marcos, appointed in 2022-2023. And then why was she let go? What happened? During Benigno Aquino 2010 and 2016, she was not yet in that position. At that time, she was active in academia and policy advocacy. Example, UP School of Economics, tax reform, advocacy, but not a Department of Finance Undersecretary. Thank you so much, RuPaul De Queen. So what is her recent position in the government right now? And if she even if she is now a government official, she's not supposed to do that. She is not supposed to do that na mangigi sa mga plataporma sang visit presidente na yun ay may pinakalist na gawain. Yun ang may pinakalist. Tingnan natin kung ano ang responsibilidad ng isa ka vice presidente. Hi Siri. Nagbulag-bulagan na naman si bingi-bingihan si Siri sa akin. Under the 1987 Philippine Constitution, the vice president is the second highest executive official in the land. The role is primarily designed as a successor to the president, which has led it being colloquially described as a spare tire. Yun ang sinasabi ko sa inyo, ang kanyang obligasyon ng antayin ang bilat sing iloy mamatay. Kung ma-overdose ng gago nga bangag yung nga presidente, then she sits as the next president. Because it holds few inherent executive powers unless delegated by the president. Kunti lang ang kanyang executive power not unless nabibigyan sa ng presidente sang mga madaming responsibilidad. Okay? The VP's most critical mandate is to assume the presidency in the event of the president's death, permanent disability, removal from office, or resignation.
The VP serves as an acting president if the president transmits a written declaration of being unable to discharge their duties or if a majority of the cabinet declares the president unfit. Cabinet membership. The president has the discretion to appoint the VP to a cabinet position. Hindi ganin sa inappoint. Pagkatapos ang inappoint sa budgeting commission, nilayasan sila ni Sara kasi gusto nila si VP Sara gawin magnanakaw katulad nila. She did not want that. Kung gusto niya mag-iskalawag bilat sing Iloy, dapat hindi niya pinakawalan ang Department of Finance and Management. Correct? So, she declined. She rejected it. She moved to Department of Education. Unlike other cabinet appointments, the VP's appointment does not require confirmation from the Commission on Appointments, discretion sa presidente. Hindi niya kinanlan sa mga komisyon, mga confirmation kung saan-saan. Presidente ang magbigay sa kanya. Okay? Example, past VPs have served as Secretary of Foreign Affairs, Secretary of Education, Chairperson of Housing and Urban Development Coordinating Council. Binibigay na ng presidente sa kanila. Pero hindi na sa automatic na ina-assign sa kanya as per the law. Isa lang gani ang obligasyon na sang Vice President Executive na requirement sa kanya mandated by the law to be a spare tire. So why is it Bilat Sing Iloy the burden of all the problems in the Philippines? Bakit sa kanya nyo yung diputa ginasabi? Kamangu-mangu si mo si Lumagno. Ang questionin mo, bakit ang Pilipinas ngayon 60 pesos na pas per $1? Hanggang ngayon wala pa rin diputas ang isa kakilo nga bugas 20? Bakit ngayon Bilat Sing Iloy marami pa rin ang gutom sa Pilipinas? Wala diputas ang mga ginasustain nga mga medical supplies and medical assistance to a lot of sick people. For example, PGH. For example, heart center. For example, kidney center. Bakit marami pa rin hanggang ngayon ang lumilipad diputa nga OFW iwanan ang pamilya to find a greener pasture somewhere in the world but not Philippines? Bakit hanggang ngayon Bilat Sing Iloy hindi nyo makita ang 805 billion? Why is it that Ping Lacson in the Senate does not want to question the 18 Marines that would at least give us light kung ano ang katotohanan sa mga bilyones nga mga pera Bilat Sing Iloy sa maleta if you are indeed a fucking anti-corruption activist? Bakit puro ka Sara Bilat Sing Iloy? Frustrated ka hindi mo sana finger? Ha? Baka noon super crush niya to ang ating Vice President. Daw mapatay sa kay Sara sang una. Ang kanyang minimithi talaga ang maging girlfriend si Sara. Hindi gani si Vice President, gani Bilat Sing Iloy sang talaba. Ayaw niya gani sang talaba. Ang gusto niya talaga mga bungga-bungga nga mga syupo. Nga katulad ni Attorney Carpio. Pangarap na bituin mo ni Sa, kung hindi mo man siya pangarap na bituin ng yudiputa ka, she is a reminder of somebody that you want to be. Tapos mang insulto ka diputa ka ang inyong akwan. If being compared ang curriculum vitae nyo, even with the fucking academics, isa ka 4-year course ka ng diputa kasi Sara dalawa ang kanyang degree, juris, doctor, kag medical respiratory. Bilat Sing Iloy kalayo-layo naman. Magpa-Gcash muna kayo. Her stint ended in September 2023. Ma'am Iloy, when she resigned, her tenure was declared expired by Malacanang. Okay? Amid policy disagreements, notably on the rice price cap. After that, she returned to academia and policy work, UP School of Economics, international governance roles. In short, wa madada sa pinggan, kaya trying to be relevant, base matagan malita, or madawat na siya. Correct! So what she's doing right now is she's trying to plant seeds na baka pa man lang makalusot si Lugaw kung mabigyan sa posisyon. There is no fucking chance in hell that one of your candidates is going to sit at the right hand of God. No. Walang mangyayari. Una best ang lahat ng mga kandidata yung alam na Bilat Sing Iloy isang Pilipino. Nga puro na sila lahat, diputa, elitista, wala na sa puso, sa masa. They do not possess the charm
They do not possess the influence. They do not possess fucking credibility and morality. Ikaambilat sing iloy ni galing nga si Ontiveros ni tanan nga pista present sa dinagyang sa sinulog. Sa maskara, pasabal present, tingnan mo bala kundi puta kung may mga kwan. May mga kulibra nga mga nangyayari kag ano. May mga force majeure. Sa bagyo, sa sunog, sa baha, makita mo si ano, si Ontiveros, yung diputa di nga 5 man. Ang iba nga mga kwan nga mga public officials nagastariray sila kapag may mga kalamidad. Si Pia, ay yuta, si Pia hindi pupunta. Siguro, sa 10 nga kalamidad, isang pupuntahan ni Pia yung mga kwan lang bla, mga tapungulay lang, mga kunti nga mga sunog-sunog, pero yung sinasabi mo katulad sa mga namatay nga mga tao sa grabe nga baha, ay hindi pupunta si Ontiveros, excuse me.